Asa na? Titig na pa? Sa school. Ha? There! So maganda po plano rito ni Mayor Isko Moreno, no? Gagawin siyang parking area, yung area na yan. Pag-ari po ng City Hall ng Maynila. Oh, ang laki pala ng lugar nito. Ito po mga kabayan, ano, ito po yung dating UDM, Universidad de Manila. Tatanungin po natin si Engineer Saing kung ano po magiging plano po rito sa lugar na ito. Pag-aari po ito ng gobyerno ng Maynila. Bukod po sa tinignan natin dito, ang purpose po ng ibang taga-engineering team ay magkaroon po ng training dito po sa paghahawak ng pison. So sa mga driver po ng engineering ay dito po sila magti-training. Malaki to ang lugar na to. And beside from that ay alamin po natin kay Engineer Saing kung ano ba yung history nito or ano ba yung plano rito ni Mayor Isko Moreno. Malaki nito, oh. Malaki nito. Buti na lamang, no, hindi ito pinasok ng mga ng mga street dweller. Talagang binakuran po. Ayan, binakuran. Patali. Parking area. Di namin alam sir, pero parking lang ata talaga. Sige, tanungin natin si Ma'am mamaya pagkatapos ni Ma'am. Kalahati. Dito. Ang mga executive na rin, Executive. Ma'am, konting history. Ma'am, konting history po nitong bakanting lote na to. Ito yung dati yung tinatayuan ng City College of Manila. Tapos nagiging Universidad de Manila. Apo. So after na nagawa na yung bagong building doon sa may City Hall, meron tayong building na bago ng UDM. Yes po. Wala na sila dito, nilipat na sila doon. Oh. So nagiging bakante yung Apo. yung building. Apo. Pero previously yung building na yun ay yun ang inoccupied ng Philippine National Bank, yung PNB. PNB. Oo. So napunta sa City of Manila. Tapos nung magawa na yung bagong UDM, lilipat na sila doon, nagiging bakante na to. Bakante na. Nung bakante na to, tinitingnan nila yung structure, mukhang lumang-luma na kasi. So kinundit na yung structure hanggang sa na-demolish siya. Demolish. So nang ma-demolish, ito na ngayon, nagiging bakante na siya. Tapos nung nag-clearing operation tayo, nakasagsagan ng zero obstruction ni Yorme, lahat ng obstruction, lahat ng mga debris, dito namin dinambak. Diyan. Oo, so nagiging storage namin temporary. Oo. So lahat ng nandyan. So ngayon naman, sana ang problema na natin kasi yung parking area. Karoon tayo ng proposed site for parking. Ma'am, ang buti ma'am, hindi pinasok ng mga street dwellers. Actually meron dati dyan, may nakaano dyan, pero kinuha namin sila, nag-iwan lang kami ng 2 tao para Bantay. Bantay. Ito. Sakop kasi ng District 3 to, kaya hindi namin talagang itututukan din. So ma'am, yun pa magiging plano dyan? Parking area? Parking area. At least pasok yung income sa Manila. Hindi na kasi ang may-ari niyan ngayon. Thank you ma'am. Salamat po.
na. Gising na pa. Sa school. Ha? Sir! So maganda po plano rito ni Mayor Isko Moreno, no? Gagawin siyang parking area, yung area na yan. Pag-aari po ng City Hall ng Maynila, at least meron pong revenue ang Maynila, at nakita niya naman po ang dami po rito naka-park dyan lamang po sa kalsada. So kung meron ganong establishment, ay maobliga na silang mag-park doon sa legal na lugar. Hindi po katulad nito, nagiging obstruction po sila. Pwede yun. So yan po nga isang plano ni Mayor Isko Moreno, na bubuhayin niya po itong eskolta, no? Para maging active na naman po uli yung mga kababayan natin na dito magsipuntahan, dito mamili, dito magpasyalan. Marami din po nga street dwellers dyan, mga kababayan. So ito lamang po yung Plaza Santa Cruz, yung Santa Cruz Church. Ito naman po yung nilinis nung nakarang araw, yung Plaza Lacson. Engineering team po naglinis dyan, nagkaroon ng flashing, cleaning. Tapos approaching na po tayo dito sa MacArthur Bridge. Manila Post Office. So ito naman po yung project ni Mayor Isko Moreno, no, gagawing vertical garden dito po sa may Loton. Yan pong perimeter fence. So yan na po yung improvement. Marami na pong improvement kahit pa nalagyan na rin po ng precast. Yun nasa top, no? Nasa taas. So mga ilang linggo pa o buwan ay maganda na po yung perimeter fence na yan. Medyo sisikip na po yung daloy ng trapiko po dito kasi po may ginagawa diyang drainage. So tiis-tiis na lamang muna, no? At pag natapos yun, luluwag na ulit dito. Approaching City Hall na po tayo, mga kabayan. Ito po yung Loton Underpass. Yan. Saka nag-ano pala ngayon ng DPWH, nag-asfalto, mga kababayan, no? So kahapon pa natin sila nakita nag-asfalto rito po. Ayan. Yan po yung mga DPWH. Garden. Yan po, at hintayin po natin yan at open po yan for public. Magandang pasyalan din po yan, Mehan Garden na yan. And right now dyan po sa may harapan ng Bonifacio Shrine, Andres Bonifacio Shrine, yung mga nakapila po dyan ay meron po nga sinasagawang drive-thru serology testing.
So maaga-maaga pa po yan ang mga nakapila sila, no? Yung iba po madaling araw pa po ay pumipila na po dyan kasi unahan po talaga. Libre po yan at open po kahit sang Tagalugar, kahit sang ka mga lugar ay pwede po dyan. Yun nga lang po, unahan po talaga. Yan ang Andres Bonifacio Shrine. Harap lang yan yung dancing fountain, yung Bonifacio Park, at yung coffee shop po dyan ay malapit na po mag-open. Approaching City Hall underpass na po tayo. Manila City Hall. Yan po yung mga taga-engineering team. Engineering team yan, yun yun. Lagos Nilad na po tayo, mga kabayan. So dito rin po tatambakan din po rito, mag-aasfalto rin po rito.